Hello classmates, now we will tackle about converting different units of measurements. Napag-aralan na natin ito nung first quarter at magbabalik-aral lang tayo ulit ngayon. First, we will study about English system to English system. This is the English standard conversion. We need to memorize it para makapag-convert tayo kasi every measure ay may equivalent measurement siya. 1 foot equals 12 inches. 1 yard equals 36 inches, 1 yard equals 3 feet, 1 mile equals 5,280 feet, 1 mile equals 1,760 yard. Example number 1, convert 8 feet to inches. Makikita sa English Standard Conversion na ang 1 foot ay equal sa 12 inches. So ganito ang gagawin. 8 feet copy natin, then ang conversion ng 1 feet is equal to 12 inches. Lagay lang natin ang 1 feet sa baba para makancel natin mamaya. Then, ang equivalent niya na 12 inches sa taas. So, cancel the unit feet or foot. Matitira na lang is ang 8 at 12 inches. We need to multiply it para makuha natin ang equivalent ng 8 feet to inches, which is 96. So, in every 8 feet, there is a 96 inches. Another example, convert 48 inches to feet. Makikita sa English Standard Conversion na ang 1 feet ay equal to 12 inches. So, ganito ang gagawin. 48 inches, copy natin, then ang equivalent measure ng foot to inches, which is 1 foot, is equal to 12 inches. Gawin natin numerator ang 1 foot at ang 12 inches naman ay ang denominator. Cancel the unit inches, then 48 na lang ang matitira at 1 over 12 inches. 48 times 1 equals 48. Then the answer is 48. Then divide natin sa 12, which is the answer is 4. So in every 48 inches, there is 4 feet. Next example, number 3. Convert 2 miles into inches. Tingnan ulit natin ang English Standard Conversion. Makikita natin na walang direct na conversion para sa miles to inches. Kaya need natin umanap muna ng same unit para ma-convert natin siya ang miles to inches. Una muna i-convert natin ang miles to feet, then feet to inches. Sa standard conversion, makikita natin na ang 1 mile ay equivalent sa 5,280 feet. So, copy the given 2 miles then equal 5,280 feet over 1 mile. Yung 5,280 feet ang gagawin natin ng numerator at ang 1 mile ang denominator para makancel natin ang unit na mile. So, cancel natin, then ang matitira na lang ay 2 equals 5,280 feet over 1 or 5,280 feet na lang pag dinivide natin. 2 times 5,280 is equals to 10,560 feet. Next, copy the feet na nakuha natin, which is 10,560 feet. Then sa conversion, in every 1 foot, there is 12 inches. So, copy natin. 12 inches ang numerator at 1 foot ang denominator. Para makapag-cancel tayo ng unit, cancel the foot or feet unit. Ang matitira na lang ay 10,560 equals 12 inches over 1 or 12 inches na lang pag dinivide natin. So, 10,560 times 12 inches is equal to 126,720 inches. So, in every 2 miles, there is 126,720 inches. Now, metric system to metric system naman tayo. Ito naman ang units of length conversion charts sa metric system. 1 kilometer equals 10 hectometers or 1 kilometer equals 1,000 meter. 1 hectometer equals 10 decameters or 1 hectometer equals 100 meters. 1 decameter equals 10 meters. 1 meter equals 10 decameters or 1 meter equals 100 centimeter or 1 meter equals 1,000 millimeter.
1 decameter equals 10 centimeters. 1 decimeter equals 0.1 meter. 1 centimeter equals 10 millimeters. 1 centimeter equals 0.01 meter. 1 millimeter equals 0.001 meter. Examples 5 meters to centimeters. How to convert this? In every 1 meter, there is 100 centimeters. Based sa metric system conversion. Ang given ay 5 meters. Ilan daw ang centimeters na equivalent nito? So, we need to multiply 5 meters sa 100 centimeters. Copy ulit natin ang 5 meters na given, then equal natin ang conversion ng meter to centimeter, which is 1 meter equals 100 centimeter. Gawin natin numerator ang 100 centimeter, then denominator ang 1 meter. Then cancel the unit meter, ang matitira na lang ay 5 equals 100 centimeter over 1. Or 5 equals 100 centimeter na lang pag dinivide na natin. 5 times 100 centimeter, the answer is 500. So 5 meters is equal to 500 centimeter. Kung nahihirapan naman kayo sa pag-compute ng conversion na ganito, may matric akong ituturo sa inyo. Tandaan nyo lang ang letter sa bawat word sa sentence na ito. Kurt hates dried mangoes during Christmas morning. K, H, D, M, D, C, M. Then, gawa na tayo ng column. Ganito ang mabubuo natin. K, H, D, M, D, C, M. Then, i-column natin siya. Let's try this. Convert the following. 5 kilometer to meter. 7 meter to centimeter, 2 millimeter to centimeter, 6 centimeter to meter. 5 kilometer to meter muna tayo. Una, ilagay natin ng 5 sa kilometer na column. Then, maglagay tayo ng 0 hanggang makarating na tayo sa meter na column. So, 5 kilometers equals to 5,000 meter. Next, 7 meter to centimeter. Ilagay natin ng 7 sa column ng meter kasi yun ang given unit. Then, maglagay tayo ng 0 hanggang makarating sa centimeter na column. Makikita natin na 7 meter is equal to 700 centimeter. Next, 2 millimeter to centimeter. Put the number 2 sa column ng millimeter, then add 0 hanggang makarating sa centimeter na column. Makikita nyo na paurong ang lagay ng 0. Put decimal point sa after 0. Then, ang conversion ng 2 mm sa centimeter ay 0.2 cm. Next, 6 cm to meter. Ilagay natin ang 6 sa column ng centimeter dahil yun ang given unit. Then, add 0 hanggang makarating sa meter na column. Put decimal point sa column ng meter na may 0. So, the answer is 0.06 meter. 6 centimeters equal to 0.06 meter. Lastly, English system to metric system and metric system to English system. English to metric example muna tayo. Convert 9 feet to meters. Walang direct conversion ng feet to meter kaya magdalawang conversion tayo, feet to yard, then yard to meter. Sabi ko nga kanina, dapat alam natin ang conversion nila, ang standard conversion ng English to English, metric to metric, at English to metric. So, we need to find a way sa standard conversion para mahanap natin ang tamang conversion ng feet to meter. At yun nga, dalawang conversion ang gagamitin natin. Una, ang feet to yard, then yard to meter. So, let's proceed. Copy the given 9 feet, then the conversion feet to yard, which is the standard conversion nila ay 1 yard equal to 3 feet. Lagay natin ang 1 yard as numerator, then 3 feet as denominator para makancel natin ang unit feet. Then, cancel the unit feet, ang matitira na lang ay 9 equals 1 yard over 3. So, ang magiging equation na natin ay 9 times 1 equals 9 divide 3. And the answer is 3 yard. Then, proceed tayo sa second conversion which is yard to meter.
Ang standard conversion ay 1 yard equal to 0.9 meter. Let's proceed. Now, copy the 3 yard, yung nakuha kanina na answer sa first conversion natin, then equals to 0.9 meter. Ang gagawin natin, numerator at 1 yard ang and denominator para makapag-cancel tayo ng yard unit. So, ang matitira ay 3 is equal to 0.9 meter over 1. 3 times 0.9 meter is equals to 2.7 meter over 1 or 2.7 meter na ang tamang sagot. So, ang conversion ng 9 feet sa meters ay 2.7 meters. Next, metric to English system. Let's try to convert this. Convert 25 km to miles. Makikita natin sa standard conversion ng English to metric system na may direct conversion ang miles to kilometer. Let's start. Copy 25 km na given, then ang conversion ng miles to kilometer, which is 1 mile is equals to 1.6 km. Copy lang din natin ito. Gawin natin numerator ang miles, then ang 1.6 km ang denominator para makapag-cancel tayo ng unit kilometer. Cancel it, then ang matitira ay 25 equals 1 mile over 1.6. 25 times 1 mile is equals to 25, then divide to 1.6. The answer is 15.625. So, 25 kilometers equals to 15.625 miles. I hope you learned something from my report. Thank you for listening.